Dito galing kami dito sa may thrift store tsaka sa community center dyan. Meron silang... convenience store? Sarado Dad. Ayun ba? Meron silang dyan na thrift store. Pero libre lang today para sa aming mga nag-evacuate. Kukuha ka ng mga kailangan mo. Meron ding mga toiletries. Meron silang ito yung mga nakuha namin na iti-tick box mo dun kung ano yung mga kailangan mo. Meron ding mga diapers, mga napkin, ganyan. Kami, ito lang yung kailangan namin. Tapos, meron ding, kasi kay Chia, may mga nadala ko lang sa kanya pambahay. Kaya, kinuha ko siya ng mga damit, tapos ako nakakawa ko ng isang pants kasi puro pajama rin yung dala ko. Meron silang pasine dito sa mga evacuees. First time naming manood ng sine dito sa Canada. Dahil kung nasan kami sa Labrador City, walang sinihan doon. No, I'm not going to work today, my love. We're still here in Goose Bay. Dito tayo. Pwede. Ay. Dito kami sa pangalan nga nito? Bridge, Uy, Daddy, nakikita mo ng dahan-dahan ka lang. Sandboard Sandboard to. Oh, ganda, no? Ayan, nakita ko nun sa vlog, kaya alam kong pwede dito. Not too fast! This is the walking trail. Lakad tayo ng very, very, very light lang. Dahil wala akong balak maglakad ng malayo kasi baka madaming lamok. Although, hindi ganun kadaming lamok dito compare mo sa Labrador. Kung sa Labrador to, grabe na yung lamok. What do you see? Down. You can check it again. This is how our day 4 look like. Ito kami yung room namin. Shinare namin yung ibang room kasi merong mga hindi na nabigyan ng room. So, dito na lang natulog si My Love sa baba. Binigay na niya yung room niya sa iba. Ito yung arena. Dito yung registration meeting place ng pinakauna. Ay, ganang mga sandwich and something. Why are you crying? Why? Kinuhain ni Kuya Momo yung chips mo. Ito yung playground sa labas ng camp. Kaso nga lang dito sa Canada pala pag summer, napakadaming lamok kasi nga mapuno. Chia, tabi ka! Hindi ka pwede dyan my love. Is it good? Oh, laban pa. Down. Naman si Daddy. This is the Darab. Na-discover namin na mas maganda pala yung playground sa mismong barracks kung saan kami nagsistay. Super nag-enjoy yung mga bagets. Grabe maglaro ang mga to mula umaga hanggang late ng gabi. So kaya pag gabi na, iniipin ko na lang sila dyan para hindi na sila magtatakbo. Ito ang aming last break. Thank you, Goose Bay. We're leaving.
Kami na lang halos ang nandito. Late kami umalis. Thank you. We had a comfortable stay here. Hello, pauwi na kami. Ay, primo. Yan, pauwi na po kami. More than a week kami dito sa Goose Bay. After ng evacuation. Share ko lang sa inyo yung experience namin bilang bagong salta sa Canada. Bale, nung nasa Dubai kami, na-experience namin yung pandemic doon. Although madami talagang mga hospitals doon, hindi ka magkukulangan sa healthcare. Pero doon nagkaroon ng maraming layoffs. Sa company namin mismo, nag-layoff sila ng 500 na tao, ganyan. So, kapag every time na something na hindi naasahan ng yung mga companies, lalo na kapag nasa country ka such as UAE, very common na magle-layoff sila. Pero dito sa Canada, imbes na ganun, ang ginagawa nila is meron ka pang bayad for disaster pay, most of the companies. Yung iba naman, hindi sila bayad, pero pwede ka mag-apply sa insurance ng up to 55% ng salary mo. So, good thing yung sa company naman namin, bayad naman kami. So, more than a week din kami dito na walang trabaho. Ay, dad, yung pangit ko kasi. Sige, tignan mo. Ito na lang. Ang init, dad. So, yan. Ito na lang view ang pakita ko sa inyo. Ayun. Tapos, ang napansin din namin dito, kahit na syempre yung fire, yung wildfire, hindi ka naman talaga makakapag-prepare nun in advance kasi mabilis yun pwedeng lumaganap dahil sa weather na unpredictable, ganyan. So, yung mga towns dito sa Canada, sa Newfoundland, ready sila sa ganitong klase ng evacuation. So, meron silang dito sa Goose Bay na place, ito military base ito na nagpo-provide sila ng temporary shelter sa mga nag-evacuate. At marami ding mga volunteers na nag-provide ng mga bahay nila, na nagpatira ng mga strangers, totally ganyan. Makikita mo na nagtutulungan talaga sila dito. Tapos, provided din yung meals dito. Madami din mga ibang non-profit na nag-provide ng meals sa mga churches, sa Salvation Army, ganyan, food trucks. So, first time naming nakaranas ng evacuation at bilang kami yung nag-evacuate, hindi namin ma-feel na evacuees kami, para siyang para siyang school vacation, ganyan. So, yung experience namin really was very good and we're very thankful to everyone here in Goose Bay. At syempre, to God for keeping us all safe and comfortable. So, ayun. See you later at magusto nang mag-sound trip ng masawa ko. 12:20 kami ay papunta na ng Labrador City. Update namin kayo kung ano yung aming biyahe. Medyo maulan ang ating panahon, kaya mabagal lang tayo. 4 o'clock na. Dito na kami sa Churchill Falls. Nakapag-rest na din. Nakapag-rest stop na rin kami. Naka-washroom. So, di naman maulan. May konting drizzle lang kanina sa biyahe. Very good naman ang biyahe namin. Very smooth. Ito yung naunang sunog kasi nauna nang mag-evacuate yung mga taga-Churchill mga few weeks ago. Yan yung part na nasunog nun. Malapit na kami. Ilang kilometers na lang, Dad? Daddy? 170 kilometers. Siguro mga more than an hour pa kami to Labrador City. So, ayan ang panahon. Maganda naman ang panahon. Look at the skies. Paulan-ulan ng onti. Tapos, hindi na kami nag-rest stop ng matagal. Nag-washroom lang kami. Kasi nakakain naman na kami bago umalis. So, pag ganitong tuloy-tuloy pala yung biyahe nang walang traffic. Caribum naman yung 500 kilometers. Isang diretso. Very good kasi balak
finally back